Hello JVFs and welcome back to my channel! I do hope na nasa mabuti na tayong kalagayan dahil as I was watching the local news dyan sa atin ay grabe talaga ang lakas ng bagyong Karina na dumaan dyan sa ating bansa. Grabe, nakakalungkot lang isipin lalo na yung mga naapektuhan at yung mga talagang napuruhan or nasalanta ng bagyo. And always believe guys na may awa ang Diyos na ito isang pagsubok lamang na ating malalampasan. As we all know na tayong mga Pilipino ay talagang very resilient. Anuman ang magdaan na unos sa ating buhay ay patuloy tayong nakakabangon. And on this week's vlog ay ibabahagi ko sa inyo ang isa sa mga articles ni Julie na lumabas sometime in May of 1984 sa Modern Romances magazine. Kung kaya naman, huwag na nating patigalin pa. Kwentuhan tayo tungkol kay Julie. Contrary to the rumors na siya raw ay suplada, well, definitely she's not. We have seen how approachable she was sa kanya mga taga-subaybay sa Broadcast City, wherein she was one of the guests sa see-through ni Inday Badiday, promoting the movie Dear Mama. We didn't find any difficulties sa pagkausap sa kanya. Well, we are referring to Julie Vega na talaga namang blooming these days, sa totoo lang. So yun na. The interview started, and really, she answered our questions intelligently, thinking Julie is only 15 turning sweet 16. Talaga namang papahangain kanya. She really talks with sense. Hindi naman talaga ako suplada eh. Panimula niya when we asked her kung bakit identified siya being that way. Actually, aloof na lumapit yung iba sa akin dahil yun nga ang akala nila. Hindi naman talaga ako palangiti, lalo na nga't hindi ko naman kilala yung iningitian ko. I'm just being myself. Nami-misinterpret lang nila ako, kaya siguro akala nila suplada ako, but really I'm not. Anyway, it's obvious na Julie is one of the busiest these days. Hindi ba naman at talagang work to death siya ngayon? As of now, busy ako sa dubbing ng pelikulang Dear Mama. And this will be shown on Mother's Day. At saka syempre, the whole cast is busy promoting. Aside from this, nagdadubbing na din ako para naman sa pelikulang Daddy's Little Darlings with Tito Dolphy of course and other regal babies. Si Lizelle, hindi ako na-insecure sa pagpasok niya sa Annalisa. Hindi ba naman at talagang may lumalabas na intriga na insecure siya sa pag-appear nitong magandang anak ni Amalia sa kanyang regular Annalisa? Sa totoo lang, in the first place, I don't see any reason para may insecure ako dahil nga iba naman ang role na ipinoportray namin. In fact, I did welcome her para sa Annalisa. Kahit na nga we're not really that close, Lizelle and I are friends. Pagdidepensa niya. Teka muna, maiba naman tayo. Blooming ka talaga these days. Love na nga ba ang dahilan? Of course not. Nako ha, medyo nag-blush yata ang Julie. Really, I'm not in love. Not now. I'm too busy doing lots of things. Kaya wala pa muna yan sa isip ko. Isa pa, I'm too young for that. How about crushes? Siguro naman kahit paano meron. Wala rin eh. Oh, nangungulit kami ha. Wala pa naman talaga eh. Tulad nga ng sinasabi ko, masyado akong busy ngayon and at the same time, bata pa ako. Siguro, yan na rin ang dahilan kung bakit hindi ko pa nabibigyan ng pansin yan. Alam ko na sa isang typical teenager, these things are but natural. Sa ngayon, wala talaga akong iniintindi kundi ang lalo pang pagbutihin ang career ko. Wala ka ba namang regret na hindi mo nai-enjoy ang pagiging typical teenager? This is my job, so what will I do? I have to work and my job really calls for it. Wala naman akong regret because I started young and I enjoyed being here. Bakit naman yung iba at an early age nai-in-love na? Posibleng mangyari sa iyo yun, di ba? Kung nai-in-love man sila at an early age, well, we can't blame them. Hindi mo naman mapipigil yun eh. It just happened. At kung sakaling mangyari man yun sa akin, okay lang. Kaso nga, hindi pa naman nangyayari eh. So nothing to worry about. At sinabayan pa po ng pilyang ngiti. Anyway, makikita mo naman talaga sa kanya ang sincerity habang nagsasalita siya. Sa totoo lang, mukhang wala pa nga sa isip ng dalagitang ito ang salitang pag-ibig. Career lang ba muna talaga? I'm willing to work hard for the sake of my career.
Know what? I'm very happy dahil talagang maganda ang takbo ng career ko ngayon. Ano pa nga ba ang hahanapin nating ebidensya? Kitang-kita naman talaga na hot property ang Julie ngayon. Aside from the movie Dear Mama at ang Daddy's Little Darlings, kasama pa rin ako sa pelikulang Mga Anak ng Hinagpis, under negotiation pa yon. Saka baka pati yung Lovingly Yours Helen ay gawing pelikula. And if ever na ma-push through ang project, makakasama ko rito sila Tita Susan at Tito Ronnie. And one more ay yung Do Re Mi Fa Sol, under negotiation pa rin. See that? Mukhang hindi na nga mapipigilan ang lalo pang pagsikat nitong si Julie. Hayan at kabi-kabila ang mga pelikulang kanyang gagawin. Sa totoo lang, desidido na yata siya sa kanyang sweet image. I want to maintain that image na nasimulat ko. Sweet image, that is. Hindi ba naman at talagang bagay na bagay sa kanya dahil nga the whole face of Julie really fits the said image. Hindi lang yon. Julie wants to portray the role of an abnormal in her coming movies if given the chance. Challenging kasi. Gusto ko talaga magampanan ang papel ng isang abnormal. Well, bakit nga hindi? Para lalong maipakita ang galing ng isang Julie Vega, di ba naman? And there's no doubt about it. If Julie continues being active, for sure, tuloy-tuloy na nga at hindi na mapipigil si Julie sa lalo pang pagtaas, and time will come na another award for this wonderful young star. Actually, non-contract si Julie sa Regal. Mas gusto ko na ang ganito, at least wala akong masyadong responsibilities. Basta sabi sa akin ni Mother, kapag kailangan niya ako, tatawagin na lamang niya ako. In this day, free ako na lumabas sa ibang production. Dagdag pa niya. Nako ha, yun na nga. Anyway, we didn't forget to have Julie's last words. I'm very happy dahil sa pagpasok ng taong ito, gumanda talaga ang takbo ng career ko, and of course, I'd like to thank my fans for their support. Without them, wala rin ako ngayon dito. Hopefully, hindi sila magsawa sa pagtangkilik sa akin. I thank them all. Well, Julie, one thing is sure, they are willing to help you na lalo pang makakatulong sa iyong success. We wish you luck. At yan ang pagtatapos ng interview ni Miss Mayet Fajardo kay Julie. And again guys, hindi ako mapapagod na mag-promote ang isa ko pang YouTube channel, ang The Red Chinoy. At para sa mga nakapag-subscribe na at nakapanood ng aking video at nag-comment dito, thank you very much from the bottom of my heart. At sa mga hindi pa, please try to check it out guys dahil mag-i-enjoy kayo sa aking mga simple videos and vlogs. At dyan na muna nagtatapos ang ating special vlog for the week. I do hope na nagustuhan ninyo at nag-enjoy kayo sa pagbabalik tanaw sa kaganapan ng buhay ng ating idolo na si Julie Vega. Once again, this has been Dennis Lester saying thank you, God bless, and take care everyone. Bye! And always be my